sa bawat sandali ng buhay natin, ay masasabi natin ang Diyos natin ay palaging mabuti sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy po tayong kumuha ng kalakasan upang ating pananampalataya lumago sa Kanya at magkaroon po tayo ng desire na sundin siya sa pamagitan po ng pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Mahal po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po na ito na muli ay nilalakad niyo kami sa simbahan po na ito upang purihin ka, salamatan ka, at patuloy na matuto sa karunungan na nagmumula po sa inyo na nakatala sa inyo pong mga salita, Panginoon, sa banal na kasulatan. Kaya po, Diyos, hayaan niyo po na kami ay magkaroon ng tenga, na handang makinig, puso na handang tanggapin ang inyong mga salita, Panginoon. At sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, mamula po kayo sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin ang inyong salita sa umaga po na ito. Hindi lang maunawaan, kundi mailapat din po namin sa buhay namin, Panginoon. Lalo tigit sa aming pong patuloy na pagkatalakay ng isang serye patungkol sa paghayo. Lord, give us this encouragement and desire to be part of your mandate, Panginoon, your commission, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Bless us this morning and bless your servant this morning as I speak your word, Panginoon. May Christ and Christ alone be magnified in our midst, Panginoon. Ito po ang sa dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, umaga po na ito ay sa mga personality na atin pong mga tinalakay na nakalipas na araw. Una, si Jonah. Kung kayo po ay si Jonah, ang tanong po sa inyo ay, Jonah ka ba? Ayan. Kung kayo naman po ay si Noah, nagno-Noah ka ba? Diba? Si Noah po na kahit na walang nakikinig sa kanya, kahit na siya po ay tinutuligsa, kahit na po ayaw sa kanya ng tao, kahit yung pamilya niya na lang, ay talagang sila ay sumunod sa misyon na pinapagawa sa kanila ng ating Panginoon. Kaya sa umaga po nito ay yung message ni Noah at yung message po ni Jonah na bigyan ng katuparan sa bagong tipan ay ang magiging ating pong paksa sa umaga po na ito. At walang iba, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo, the mission of Christ. Namatagpuan po natin sa Luke chapter 19 verses 1 to 10. At alam po natin, before po itong Luke chapter 19 verses 1 to 10, ito po kasi yung second part na ng journey or ng mission ng ating Panginoong Jesucristo. But the first part of His journey, yung kanya pong after po ng 30 years niya, ng kanyang stature, ng kanyang growth po, pabawasan ng gain growth. Ng kanyang stature at growth niya, yung mission ng Panginoong Jesucristo ay nagsimula noong 30 years old siya at ito ay nagawa niya lang sa 3 kalahating taon ng kanya pong pananalagi sa mundo po na ito. Jesus was born sa Luke chapter 2 and then yung sa temple, after ng temple, yung kanyang baptism, after ng baptism po niya, yung mga miracles na ginawa ni Christ, after the miracles performed by Christ, yung pagtawag sa mga disciples, after ng pagtawag sa mga disciples, yung pagpapakain niya sa 5,000 tao, and then yung mga miracle ni Christ na kanyang paglakad sa tubig, at ang kanyang pagbigay na pagbuhay kay Lazaro mula sa pagkamatay, at and then yung kanyang pagbigay ng sermon, Sermon on the Mount or the Beatitude, sa Matthew chapter 5, 6, and 7. At after nun, ito na yung second part ng kanya pong missionary, quote-unquote, missionary journey sa kanya pong paghahayo sa mundo po na ito. Ito po yung una, yung kanya pong pangungusap kay Zaccheo, and then pagpasok sa Jerusalem, paglinis ng templo, pagnanalangin sa Gethsemane, pag-aresto kay Kristo, pagkapako ni Kristo, pagkalibing ni Kristo, muling pagkabuhay ni Kristo at ang pag-akyat ni Kristo sa kalangitan. Ito po yung summary ng mission ni Christ sa mundo po na ito. At of course, natapos po siya sa isang katagalan na sinabi niya, tapos na. Or, it is done. It seems that hindi pa siya tapos. Di ba po, ang dahil tapos na siya, bakit nagpapatuloy pa rin po tayo sa paghayo ngayong bago po ito? Bakit hindi po siya nakutos? And of course, the focus ng kanyang sinabing statement na tapos na or it is finished ay yung kanyang mission sa mundo po nito sa kanyang pong pag-fulfill ng redemption plan
ng ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ubusin tayo sa ating mga pagkakasala sa magitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo sa Kanya pong pagkapako, pagkalibing, pagkamatay, pagkalibing at sa Kanyang muling pagkabuhay. Ito po yung mission ni Christ. At ito naman ay pinasa niya sa atin po sa pamagitan ng Kanyang mandato sa pagkakit niya po sa langit. But the question is, along the way, along the process of Christ's missionary journey, hindi po naging madali po yung kanya pong missionary journey. Ano po? Even nga, in fact, John chapter 1, nung it's clearly stated there na yung mismong bayan na kanyang pag-missionary ay tatanggi po siya. I-reject po siya. Ano po? Kaya, tingnan po natin, even si Christ naranasan po ito. Kaya yung question ko, madali ba ang sumunod kay Kristo? Diba? Let's recall, nasabi ko sa inyo ito before. Sa Luke chapter 9 verse 57, sabi niyan, as they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Ano po? Sabi ng humabol kay Kristo, kahit saan, Panginoon, ay susunod po ako sa iyo. Kaya lang binara siya ni Kristo sa Luke chapter 9 verse 58. And Jesus said, unto him, foxes and voles and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ano bang point ni Christ yan? Yung mga fox nga, ay may mga rin silang mga tahanan, ano po, mga butas na kayong tinitirahan. Yung mga ibon ay meron silang mga nest, mga pugad na tinitirahan. Samantalang ako na anak ng tao ay wala man lang matulugan. Sabihin nun, ready ka ba na sumunod kay Kristo to the point na it will cost you your comfortability to be outside of your comfort zone. Di ba po? Yun yung challenge ni Christ eh. Sumusunod sa akin, sige, kaya mo ba to? Ako nga, walang matulugan. Alam naman expect mong nakahilata ka sa 5-star hotel. Eh, samantalang ako, na anak ng tao, ay dahil lang sa mga bato-bato, natutulog. Ganun po yung cost ng mission ng Panginoon sa Kristo. And another one, ang challenge ni Christ, sa Luke chapter 9, 59-60, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Mayroon din gusto sumunod kay Kristo. Pero sabi niya, Lord, sige lang, ano po? Dilibing mo muna yung patay. So nag-decide siya, pinalo si Christ, decisively, sinabi niya, Lord, susunod ako sa iyo. Pero wait, kailan po may nakalimutan ako. Di ba? Meron pa siyang reservation. Meron pa siyang reservation dito, nag-aalangan pa siya. Kaya sabi ni Christ sa kanya, follow me and let the dead bury their dead. Diba? Parang ngayon naman nun, patay na ngayon, tapos ilibigin pa yung kapwa niya patay. Pero Christ is challenging them, or was challenging them, na kung decided ka talaga fully sumunod sa akin, wala lang patumpik-tumpik. Ano po? And another one, and yet another said, I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home. Baka naman ma-declare na MIA. Alam mo, siguro, nagpaalam mo na, baka maging missing in action bigla itong isang kapatiran natin. Kasi kaya yun, yung pala na kasama ni Christ. Pero dito again, it's the same decision earlier kanina na decided na siya, pero hindi pa pala. Ano, alam mo na ako. Kung talaga decide siya mag-follow kay Christ sa kanyang pag-mission, kailangan, wala na patupik-tupik pa, let's go! Tara! Ano po? Pero yun yung alam na missionary journey ni Christ. Ano po? Sabi naman dyan, I will follow you, Lord, but let me first. If me is first, Jesus is not Lord. Hindi, tayo. Ano po? Laging nauuna. Hey, Lord, huwag muna. Teka lang, saglit po. Okay, huwag muna. Tsaka na. Okay? Another one po dito sa Luke 9:62, Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Ano po? Walang nag-aararo tapos bilang lilingon-lingon sa likuran. Kasi baka yung araro niya ay magligo-ligo lang din. Kailangan po, di ba, sa context ng farmer, pag sila po ay nag-araro, ay talaga dapat yung kalabaw at yung hinete, ay kailangan yung diretsyo. Ang tingin, hindi, sasala-sala yun. Magagawa ng sokoro yun. Zigzag. Ano po? The point of Christ dito, hindi madali ang magsunod kay Kristo because it will cost you everything. Our treasure, our time, and even our talent. Ano po? Lahat po yun.
ay magiging ano po natin, sacrifices as we go along the mission of Christ. And then yung sa mayaman naman po, the rich young ruler, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Itong mayaman po na ito, sabi ni Lord, na kung na-follow ko na lahat po ng kautusan. Diba? Kung na-follow ko na. Diba? Sabi ni Christ, ganda mo na yung mga lalayan mo, tapos sumunod ka sa akin. Hindi na bumalik itong rich man, young ruler na ito. Kasi hindi niya rin kayang i-let go yung meron siya para sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi rin naging madali ang mag-mission ng Panginoong Jesus sapagkat sa Kanya, mga pinuntahan, kanya-kanya rin sila ng dahilan. Ano po? Sa paghahayo po ng Panginoong Jesucristo, sa mga nakasama po niya, kanya-kanya rin pong dahilan. At even yung mga nakasama niya, kanya-kanya naman na baklasan. Ano po? Nung malapit na si Christ, nung sa cross ng Calvary, kanya-kanyang baklasan ng mga disipulo. Ang nabigyan lang po talaga ng emphasis si Peter, kasi dahil pinagkaroon niya 3 times, pero kanya-kanyang baklasan po yun. Bukod po doon, kanya-kanya rin rejection at reception ang natamo ni Christ sa kanyang pagbimisyon. Hindi po yung naging smooth yung nakikita natin sa tuwing mahal na araw na parang, wow, parang smooth naman ang pagmimisyon ni Christ. Hindi po. Hindi. Napakabigat din ng naranasan ni Kristo sa kanyang paghayo. Samot-saring rejection, samot-saring mga dahilan na kanyang narinig sa kanyang pagsunod sa paghayo kay Kristo. Kaya sa umaga po nito, sa mission po ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid sa Panginoon, I propose this morning, kung ang Panginoong Jesus nga ay nagmisyon, tayo pa kaya? Kung ang Panginoong Jesus nga ay nagmisyon, tayo pa kaya? Paano ba nagmisyon ng Panginoong sa Kristo? Meron po tayong 4 na punto ngayong umaga kung paano ba nagmisyon ng Panginoong sa Kristo. Dito po sa kwento ng kanyang encounter kay Zacchaeus. Una po, nagmisyon si Jesus sa mga naghahanap sa Kanya. Ano po? Sa mga naghahanap sa Kanya. Luke chapter 19 verse 1 to 5 or 1 to 4, yung mga seeker, yung mga sumusunod kay Kristo sa crowd, ano po? Alam natin, after mag-perform ni Christ ng miracles, ang daming mga tao nagsunuran sa Kanya. At isa po sa mga nagsunuran kay Kristo, o nagsisiyasat kay Kristo, ay walang iba kundi po itong tao na ito, na walang iba kundi si Zacchaeus. Nangyari po ito ng pagpasok ni Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Ano po, sa verse 2, verse 1, verse 2 po dyan, may isang tao roon ng pangalan ni Zacchaeus, isang pinuno ng mga mangingisda ng buwis at siya ay, ano daw po siya? Yaman. Ano po? Let me give you a short lang na description ni Zacchaeus. Si Zacchaeus po una, nakita niya si Christ. Diba? Kaya later on, makita natin po dyan, yung dinadaanan ni Kristo, kanya pong talagang inunahan. Para, dahil nga siya maliit, ay umakyat na siya sa puno ng sikamoro. Ano po? Nakita niya si Christ. Kaparating na. Ano po? So, kailangan muna siya. Ay, meron siyang interest or meron siyang marites. Depende po sa kanya. Ano po? At pangalawa, sabi niya, siya mayaman, super rich. Bakit po siya napakayaman? Dahil po sa kanya pandarambong. Pangungurakot. Ano po? Siya po yung provincial tax collector ni Herod the Antipas dito po sa province po na ito. At yung kanya pong isusumite, i-remit kay Herod the Antipas, ay higit pa yung kanyang pagsingil doon. Siyempre, kung magkano lang dineclare niya kay Herod the Antipas, yung pahiningil niya, may probably 4-fold times, 5 times, 2 times, basta higit pa sa dapat niyang singilin sa isang normal na buwis. At kaya po, without a doubt, pag sinabing tax collector noong unang panahon po na ito, expect nila na sila ay well-renowned, corrupt. Ano po? Kahit po noong unang panahon, hindi po yan sa Pilipinas, mga kapatid. Yung corruption yan, dati pa yan, sakit na yan ng gobyerno, noon pa man. Ano po?
Pangatlo, siya po ay short. Ano po? May mga pandak. Magandang tayo pagkakasala ng Tagalog yung pandak eh. Pero natin alam kung ano yung description ng pandak kung gaano po yung height. Kasi alam natin, maliit siya. Pero short din siya sa kanyang pong moral na karakter. Ano po? Dahil nga po siya ay kilala bilang isang kurap na tao. And of course, siya po ay makasalanan. At ahiyag yung kasalanan niya. Hindi yan tinatago. Pinagmamayabang mo yan. Kaya nga siya mayaman. Kaya nga po nung gusto sa mga tao kanina, siya po ay well known for being corrupt and abusive. Siguro na-curious siya. Probably, my speculation, na-curious siya. Isa sa mga tauhan ko, o isa sa mga kasamahan ko ay naging disipulo ni Kristo. Sino po yun? Si Mateo. Si Mateo din po, isang maniningil lang. Luis, pero ito sa Sakeo, big time to. Provincial tax collector to eh. Baka si Mateo, saan lang yan? Sa munisipyo lang. Malaking collection ni Sakeo. Kaya curious siya, siguro. Ano kaya meron dito? At of course, sa Luke chapter 19, marami nang nangyari. Ano po? Si Christ talagang tanyag na. Nang dahil sa kanyang mga miracles na pinerform nung time na ito. At marami na siyang followers. Diba? Dami na nag-like kay Christ. Influencer na si Christ. Nung time na ito. Anong ginawa ni Sakeo? Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Yan ang nga po sinasabi natin dahil siya ay pagdabag po kayong tamaan. Sadyang yan, Filipino po tayo. Ano po? Ito po yung average height natin. Ano po? Luke 19:4, kaya patakbo siyang nauna sa dadaan ni Jesus at tumakyat siya sa isang puno na sycamore. Pero tingnan natin mga kapatid. Yes, mukhang si Sakeo yung unang pumunta kay Kristo at nagsik sa kanya, nagsiyahan sa kanya, kasama yung mga libo-libong tao. Pero Sakeo is not the main protagonist of this story. Walang iba kundi ang pinakambida dito ay ang Panginoong Jesus. Dahil sa verse 1 pala, sinabi niya, ang Panginoong sa Kristo ay pumunta sa Jericho. Siya mismo yung nagpunta doon sa mga makasalanan sa Jericho. Hindi yung mga taga-Jericho ang lumabas para salubungin si Kristo, pero si Kristo mismo ang pumunta sa mga makasalanan sa Jericho. Kaya nga we do not seek Jesus first, mga kapatid. Jesus is always the first seeker. Hindi mo siya nahanap ka niya. Tandaan po natin. Hindi ka hinanap na tayo, hindi ka pumunta dito dahil nahanap mo si Kristo, naparito ka kasi nahanap ka na ng Panginoong sa Kristo. Mula sa iyong pagkakaligaw ng landas sa mundong ito. Kaya sa Romans chapter 3 verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, wala ni isa. Tandaan po yan. Kaya narito po kayo sa umaga po na ito sapagkat kayo ay nahanap ka ng Diyos. Just imagine, once again, kung gaano kadaming tao dito sa bahay ng Bungabong, narito kayo ngayon. You were lost in this population ng bahay ng Bungabong. And yet, sa libo-libong tao dito sa bahay ng Bungabong, natagpuan kayo ng Panginoong sa Kristo. Hindi kayo naghanap sa Kanya. Hindi kayo pusong nagpunta rito. Si Lord ang nagbigay sa inyong mga puso na magkaroon kayo ng pagnanais na dumalo sa gawain sa umaga na ito. At marami yung iba po sa inyo, mga kapatid, ay walang interesadong makinig sa salita ng Panginoon noon. Pero ngayon ay inaabangan mo na ngayon. Marami nung una, wala ka pang motivasyon na sumama sa mga ministry ng church na ito. Pero ngayon, meron na sapagkat ikaw ay nahanap ng Panginoon. Nagugulat ka po sa mga kabataan ngayon. Yung tanong nila ngayon, napakalalim na po. Compare sa mga tanong nila nung una o kung naparito. Yung kanilang hunger sa salita ng Panginoon ay mas lumalalim na compare noon. Ikalawa po, hindi lang po nag-mission sa Panginoon sa mga seeker o naghahanap sa Kanya, pero nag-mission si Jesus sa mga naliligaw din ng landas. The strayed. Diba? Yung mga sabing the strayed dog, yun yung mga asong kalye. Wala silang sariling tahanan. Yung mga naliligaw din ng landas ay hinahanap ng Panginoong
Sa Kristo sa kanya pong pag-mission. Kaya hindi po nanatili sa isang bayan si Kristo. Hindi po siya nanatili sa little town of Bethlehem. Hindi po siya nanatili sa capital city ng Israel, ang Jerusalem. Bagkus siya po ay nagbayan-bayan. At nung time po na yun, yung mode of transportation ng time po na yun, ay hindi naman po ganun ka-accessible compared sa panahon natin ngayon. Talagang lakad kung lakad. At talagang kaabutan sila ng isang panahon na kung saan kailangan nilang matulog kung saan-saan lang. Kagaya ng sinabi ni Kristo kanina. Eh ako nga, walang matulugan, tapos kayo gusto mo pa sumama sa akin. Makasabi pa ni Kristo, wala nga akong makain, eh kasi ikaw, ay saw-saw ka pa. Handa ka ba? Handa ka ba? Puro tinapay lang. Kasi yung huling sumama sa akin, tinapay lang kinain, inimbak lang, ay nagreklamo at napanis. Dahil hindi kinain, hindi inupos. Handa ka ba? 5 and 6, sabi po dyan, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Alala ko po yung pinaka-isa sa mga sikat na storyteller sa previous college of Bible. Si Bishop Alconga. Hindi siya nagmensahe patungkol po kay Sakeo. Sabi niya, Lazaro! Bumaba ka dyan sa puno! Sabi, Pastor, hindi ho yun si Lazaro, si Sakeo. Alam ko! Kaya pinababa ko si Lazaro, Sakeo, umakyat ka na. And sometimes itong story mo na ito, alam mo, sa Sunday school lang natin napapakinggan. At minsan, si Sakeo yung nagiging center ng discussion ng lesson. Pero hindi po. Ito po nakakatuwa po dyan. Kung mapapansin po ninyo, tinawag si Sakeo sa kanyang pangalan. Hoy, baba ka dyan. Hindi siya ganun eh. So, very personal yung pagkakasabi ni Kristo. Sakeo, baba ka dyan. Pupunta ako sa iyong bahay. Siguro gutom na si Christ. Kasi even that, yung human experience na bilang anak ng tao, kaya nga po, mamaya, pinapakita po dyan na siya po ay the Son of Man, even though He is also the Son of God. Kasi binibigyan ni pundiin yung kanyang pong humanity. Na-experience yung mapagod, na-experience yung magutom, na-experience yung umiyak at lumuha. At siya po'y galing sa biyahe. Pagpasok niya ng Jericho, at maraming pagod siya, at ginamit niya opportunity yun para tawagin sa Sakeo by his name. Ano po? Hindi natin alam kung gano'ng kataas po yung si Camorro. Wala natin nun, sapat na yun para makita ni Sakeo si Jesus. Paano alam ni Jesus ang pangalan ni Sakeo? Tingnan niyo po ito. Sa John 10 verse 3, pinapasok siya ng banday at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig, yung shepherd. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Sa English po niyan, He calls His own sheep by name. Yung mga teacher kadalasan po, di ba ikaw, si Kulakot, lumaki po sa BI. Pag hindi kilala ng teacher yung mga pangalan namin, Hoy Kulakot, yung ganun sasabi sa amin. Hoy, ikaw trabaho ka. Ginagalang daw yung mga high school pa kami, bawal na yata ngayon yun. Diba? Pero si Christ, hindi siya ganun. Hoy, pandak. Hindi niya sinabi ganun kay Sakeo yun. Pandak. Ayun daw, pahit tayo doon. And then sinabi niya, Sakeo, tara, bumuha ka dyan, kahit bahay mo. Salo-salo tayo. You know why, mga kapatid? Luke 19 verse 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Alam niyo po ba kung bakit tuwang-tuwa siya? Tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. John 10:27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Si Sakeo pala ay isa sa mga tupa na nawawala, na nalingaw ng landas. Kaya nung narinig niya yung boses ng kanyang shepherd, hindi siya nagtutubili na sumunod sa kanya. Zacchaeus is one of the lost sheep. Kaya ang bilis ng response niya, tuwang-tuwa siya. Ito yung shepherd ko.
Ito yung good shepherd ko. Kaya kayo mga kapatid, kapag kayo ay tumugon, tawag kayo ng Panginoon sa Kristo. At naririnig na nagre-respond kayo sa kanila, matuwa kayo. Kasi hindi pala kayo mga kambing. Kayo pala ay mga tupa ni Kristo na tumutugon sa kanyang panawagan. Siya po ay naligaw. Kung siya'y tawagin ni Kristo, siya'y hanapin ni Kristo, siya'y sumunod kay Kristo. Ikatlo po, hindi lang nag-mission si Kristo sa mga naghahanap sa Kanya, sa mga naliligaw ng landas, but also nag-mission si Jesus sa mga makasalanan, the sinners. Sa verse 10, hindi nga po yung ating ano dyan. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Tayo po dyan, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Diba? Alam na alam ng mga tao sa lipunan kung gaano katindi yung kasalanan na nagawa ni Zacchaeus. Kasi nga siya ay well-renowned, corrupt, and abusive tax collector. Ang tawag natin sa mga tao na ito ay the bad Samaritans. Kung may good Samaritan, yan po ang mga bad Samaritans. Nabubulong-bulong. Kaya po yung mga Marites na yan, hindi po yan bago. Nandun na rin po yan sa, kaya kasi po sa mga ano yan eh, do not give false witnesses sa ibang tao. At tingnan mo na lang, nagbubulong-bulungan pa. Talaga, sa Zacchaeus, yung kasalanan na nakubuwis. Kaya kalahin mo, tumuloy siya dun sa in-invite siya ni Kristo makikalo sa kanya. Grabe yun. Gagawa pa naman conspiracy yun. Gagawa ng ibang story yan. Siguro, kasabot yan ni Kristo ko. Kukuha yan ng bahagi. Hindi ko naman marites eh, di ba? Ganun po, ang nangyayari. Malinaw dito sa talatang ito, napalito si Kristo para sa mga makasalanan. Kaya sa verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasarauli ko ito sa kanya ng mga 4 na beses. Nandito po yung repentance. Nandito po yung pag-turn away. Nandito po yung pag-admit, pag-confess ni Zacchaeus sa kanyang kasalanan sa ating Panginoon sa Kristo. At sinabi lang ng Panginoon sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just. He will purify us from all our unrighteousness. Bakit kailangan gawin ni Zacchaeus ito? Alam niya kasi yung Levitical law, bilang isang Hudyo, alam niya yung kautusan na para siya ipatawarin ng mga taong nagkasala sa kanya. Hindi niya ito kailangang ibalik lamang kung gaano niya ito ninakaw, kundi meron pa itong basihan. Leviticus chapter 6 verse 4 to 5, babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalimang bahagi ng halaga niyon sa araw ng maghandog siya para sa kasalanan. May busy siya. Bakit gusto niyang bigyan pa ng 4-fold times yung utang niya, yung mga ninakaw niya, yung mga kinurot niya. Kasi ito yung sulat sa Levitical law para ma-redeem siya doon sa kasalanan nagawa niya laban sa mga taong inabuso niya. Yan yung basis niya. Kaya salamat sa Panginoon na no matter how big your sin or how heinous your crime committed sa ibang tao, sa gobyerno, sa Diyos, sa bayan, sa inyong pamilya, kapag tayo nakaranas ng pagkatagpo sa atin ng ating shepherd, ng Panginoon sa Kristo, we will turn away from all our sins. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, nahanap mo ko, Lord, nakita mo ko, pero ganun pa rin yung buhay mo. Hindi po pwede yun. Hindi ka pwedeng
sausaw lang or saling tupa, kasi hindi naman saling ket-ket, saling tupa doon sa kawan ng Kristo. Kasi talagang dadamitan niya, i-trim niya yung ating mga unnecessary na balahibo na marumi para tayo maging malinis muli sa kawan ng Panginoon sa Kristo. And lastly mga kapatid, hindi lang siya nagmisyon sa mga seeker, sa mga strayed, at saka sa mga sinner, but also nagmisyon si Jesus sapagkat siya ang tagapagligtas. The Savior. The Savior. Siya mismo. There is no other message. There is no other way. There is no other methods. And there is no other man. There is no other God sa ating pagmimisyon na dala-dala sa mga taong naliligaw, naghahanap, at mga makasalanan. Verses 19 to 10, 9 to 10, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayan lang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ladies and gentlemen, hindi lang po ito yung physical descendants ni Abraham, but ito rin yung spiritual descendant ni Abraham na pinangako ng Panginoon kay Abraham na kanyang magiging angkan. Living. Well-versed po ito. Hudyo po ito eh. Physically, Hudyo siya. And spiritually, anak din siya ni Abraham. Member siya ng covenant promise ng Panginoon kay Abraham. Kaya nung nawala siya ng landas, kasi in the first place, anak naman siya ng Panginoon. Nahaligaw siya ng landas, naghahanap siya ng katotohanan, naging makasalanan siya, kaya nung natagpuan siya ni Kristo, tumugon siya agad. At narinig niya ang boses ng kanya, pastor. Verse 19, chapter 19, verse 10, ang anak ng tao ay narito upang hanapin at ligtas ang naligaw. Ang Panginoon sa Kristo hindi narito para sa mga matutuwid. Ano po? At malinaw po ang banal na kasulatan, no one is righteous, not even one. Romans chapter 3, verse 10. Matuwid, wala ni isa. Ang mayroon po sa mundong ito ay mga self-righteous people. At nung sa panahon na ito, sila yung mga bad Samaritans, sila yung mga Pariseo, sila yung mga Sadduceo, sila yung mga punong saserdote ng panahon na ito, na pili nila ay mga malilinis at tutuwid nila na sila at alam nila ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero hindi. Sila mismo ay mga bulag, mga naligaw, mga naghahanap ng katotohanan, kaya sila ay nagtatanong kung sino ba ito, si Kristo na ito. Pero hindi nila pinaniwalaan kung sino ang Panginoong Jesus. Bakit din sa Panginoon, sa Luke 19 verse 10, ito dapat natin ma-realize. In Christ's mission, there is no other way. There is no plan B. Always, everything happen according to His plan. It is always according to His plan and His way. Christ is the only message in His mission. Hindi natin pwedeng palitan yun. Pag tayo mag-mission, ang dala lang natin ay tinapay, ang dala lang natin ay mga regalo, ang dala lang natin ay ating mga sarili, at hindi natin ibinabahagi sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo. Nag-bakasyon ka lang, nag-charity work ka lang, nag-foundation ka lang, hindi ka pa nag-mission. Kasi ang main agenda, or agendum ng ating paghayo, ay may bahagi sa mga tao ito, ang Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang kailangan nila. And everything is secondary. Damit, regalo, school supplies, kung ano secondary yan. But our primary
agendum sa ating pagmimisyon ay ibahagi ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Yes, mahalaga pa rin mga bagay na yun. Pero sabi nga ng isang author, keep the main thing the main thing. Yun ang walang iba kundi ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. For the Son of Man is come to seek and save to which was lost. The mission of Christ is to seek and save, number one, the self-righteous seeker. Number two, the strayed or the lost. Number three, the sinner. And number four, because He is the Savior. Si Noah, si Jonah, di ba ba mga missionary sa Old Testament, even sa New Testament, even yung next topic natin next week, sa mission ni Paul. Wala silang ibang mensaheng dala-dala, kundi ang Panginoon sa Kristo. Di ba yung story ni Jonah? Alala ninyo? It only points out sa Savior natin, ang Panginoon sa Kristo. Even yung ginawa ni Noah, it also points out sa Panginoon sa Kristo. Because all of the prophets, all of the patriarchs, all of the writers, all of the apostles, all of the disciples, ang message ng mission nila ay walang iba, kundi ang ating Savior, ang Panginoong Jesucristo. Kung ang Panginoon Jesus nga mismo ay nagmisyon sa mga naghahanap, naligaw, nagkasala, mga kapatid tayo pa kaya, hindi tumulan at sumunod sa Kanya. Walang ibang paraan para maligtas sila, kundi sumagitan lamang ng kapahayagan ng ibang Diyos. Sapagkat siya lamang ang nakapagligtas. Tutusin, okay, pwede naman yung gawin isang iglap, ligtas ka na, 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 ligtas ka na. Pero hindi siya mismo yung nagkatawang tao kasi alam ng tao lalo ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya ang nagsiyasat, naghanap talaga sa atin at nagpakumbaba ay walang iba kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya yung ginawa para lang maging picture out ng redemptive plan ni Kristo, but it also ginawa ni Kristo yan para maging model natin. At ito rin yung sinundan ng mga apostol after ni Kristo. Pinagpatuloy niya yung pagmimisyon ni Kristo. At gaya po ng kanyang mandato, dapat din po natin ito ipagpatuloy. As our application, sabay-sabay po natin basahin po ito. 1, 2, 3, go! His mission, my mission, His mission, your mission, and His mission, our mission. Wala po tayo ng mission, kundi ang mission ng Panginoong Jesucristo. Mission possible kapag si Kristo ang ating daladalang mensahe. Sa atin pong pag-awit po na ito, let this song be serve as a prayer sa atin. If you believe in Jesus, if you believe that you are also called by Jesus, you will go even to the ends of the earth. Ikaw na minsan naligaw, ngayon ikaw naman gagamitin ng Panginoon para hanapin ang mga naligaw. Ikaw na mga naghahanap sa Panginoon at mga tanong sa mundong ito, ngayon ikaw naman gagamitin ng Diyos para maghanap sa mga nawawala. Ay po lang tayo tumayo at ulit po natin ito sa our prayers sa ating Panginoon.
response po namin, Panginoon, sa baga po na ito na, Lord, we believe na kami po ay tinawag po ninyo, niligtas po ninyo. And help us, O Lord, to respond, Panginoon po sa inyo, na humayo kami, sundin namin, Panginoon, yung inyong pong mensahe po na kami, Panginoon, ay maging witnesses sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea at hanggang sa dulo ng mundo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay maging instrument kung paano kami naabot ng Ebanghelyo, ay ganoon din kami, Panginoon, maging instrumento na maabot namin ang Barangay Ipil, ang karatig naming mga sitio o barangay, ang bayan ng Bungabong, ang probinsya ng Oriental Mindoro. Kululobin niyo, Panginoon, sa paglipas ng panahon, ay kami, Panginoon, ay maging mga missionary din sa ibang bansa, Panginoon. Lord, nawa, ito ay patuloy na namin maging misyon at wala po kaming secondary agenda, Panginoon, bilang isang church na ito, Panginoon. Bagkus, kami, Panginoon, ay patuloy lamang na manatili sa misyon po ninyo, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Panginoon.